4 sa 10 Pilipino ang gumagamit ng digital payment. Bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At target pang itaas ng gobyerno ang bilang na yan pagsapit ng 2028. Saksi, si Bernadette Reyes. Mapapa-bargain hunting na naman ang marami ngayong Pasko para raw hindi mabiktima ng mga mandurukot na posibleng sumabay sa dagsa. Si Christine, hindi na nagbibit-bit ng cash at gumagamit na lang ng e-wallet. Baka po madukutan tayo, lalo na po sa dami ng mga tao ngayon. Mas safe pa rin po pag using e-money. Suki na rin ang cashless payment ng estudyanteng si Daphne. Ang pera niya, accessible sa phone na pwede namang higpitan ng security. Merong fingerprint, passwords na kailangan i-require before makapag-send ng payment. Marami na rin nagtitinda ngayon na sanay na sa mas mabilis daw na cashless na bayaran. Makaiwas tayo sa makatanggap tayo ng mga fake na pera po. Mahirap po ma'am. Pumupunta po kami sa halimbawa sa katabi namin, magtatanong kami kung may sukli ba sila. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 4 sa kada 10 Pilipino ang gumagamit ngayon ng digital payment. Pero target raw ng pamahalaan na maitaas ang bilang na ito sa 70% sa taong 2028. Higit pa raw kasi sa pagiging mas ligtas ang pakinabang sa e-wallets. You don't have to bring a wallet, you just use your phone. Matutulungan sila nito na makapag-impok, mag-save. Nagkakaroon ng digital footprint. Diba? Nakikita nila kaagad yon. Napakahalaga niyan sa merchant. Hindi na sila magla-logbook. Pero wala mang physical na wallet na madudukot, kailangan namang tiyaking hindi maa-access ang inyong e-wallet account sa cellphone nyo man o sa ibang device. Huwag natin ibibigay yung ating personal identification number o PIN kung kahit kanino lang. Huwag natin ipapagamit yung account sa ibang tao. No? So, sa ganung paraan, magiging safe siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.